ang sinasabi po nung pulis sa investigasyon, kami daw po ang mali. Bakit Kasi daw kayo mabilis mali daw ayon sa polis? Mabilis daw po yung takbo ko. Ang sabi po ng investigador, pumirma na daw po ako. Dahil Ako daw po yung mali. siya, yung mismong polis ang nagbibitaw na ikaw ang may mali daw dito. Permahan ko na daw po. Permahan ko. Pati yung police report, ay yung police report, pero pinirmahan ko. Ang client ni sir, mabilis daw po yung pagpapatakbo niya. Sinong client? Si rider po natin, si Move It po. Okay. Yung sa motor po natin, bali kasi po, yung mismo angkas po niya or client po niya, yung mismo nag-state na rin po na medyo mabilis nga po si sir. So, may mali ang kotse, may mali din ang motor. Yes po sir. Okay. Kasi kung ganun ma'am na talagang nagre-reklamong bias itong si rider na sinasabi niya bias kayo at walang papeles yung tama raw saying na reckless imprudence involved siya, talaga naman lilitaw at lilitaw na meron talaga siyang pagdududa na bias kayo. Siguro kwento mo sa amin itong pangyayari na kung saan yung nagkaroon ng aksidente. Bali po, papunta po ako may pasahero po ako noon, papunta po sa eskwelahan ng pasahero ko. Ngayon po, dumaan po kami sa bridge, sa NLEX po. Ito pong driver ng SUV, mabilis po yung dating niya. Iniwasan niya daw po yung tubig na nasa lane. Kaya medyo kumabig siya sa gitna. Okay. Ngayon, nasalpok niya po kami. Kami yung nabangga niya. Pero ang sinasabi po nung pulis sa investigasyon, kami daw po ang mali. Bakit Kasi daw kayo mabilis mali daw ayon sa polis? Mabilis daw po yung takbo ko. Sabi ko naman po sa investigador, Sir, bakit po ako magiging mali? Nasa right of way ako. Kitang-kita naman na siya yung wala sa Ngayon, na-aksidente yung sasakyan, kailan nakausap yung tatay na binabanggit mo ng kakamayan? Nung November 26, mga 4 a.m. Okay, November 26, 4 a.m. Madaling araw na po. Pagkatapos, ikaw ang sinabi na may mali daw. So, ikaw lang ba yung magbabayad dun sa nangyari? Bali, ang ginawa nilang kasunduan, maghahati daw kami sa danyos, tas kanya-kanya kaming pagawa ng sasakyan. Sino ang gumawa ng kasunduan? Yung driver po ng SUV. Driver ng SUV, yan ang binanggit niya. Tapos, Apo. ikaw ba ay pumirma? Ang sabi po ng investigador, pumirma na daw po ako. Dahil Ako daw po yung mali. siya, yung mismong polis ang nagbibitaw na ikaw ang may mali daw dito. Permahan ko na daw po. Permahan ko. Pati yung police report, ay yung police report, pero pinirmahan ko. Sir, matanong ko lang, pinilit ka ba na pirmahan? Hindi naman natin masasabing pinilit. Pero kasi, base po kasi sa pangyayari, parang napagkaisahan po ako kasi wala po akong kakilala sila. Nagkukwento, nagbibiroan pa nung araw na yon. Ano ba nangyari, sir? Nung pagkabangga, sino ba ang first responder natin dyan? Yung police ba kaagad or barangay? Ano ba nangyari? Bali, ang unang dumating po yung police. Ang sabi ng police dun sa tinawagan na contacts ng passenger ko, sabi niya, anak daw nung yung police na po mismo na nagpunta dun anak daw po ng PMO yung So, nung driver. nagkaroon ng aksidente, ang first responder ay yung police. Apo, tapos dumating po yung traffic, dumating yung barangay. Okay. Ngayon, pagkatapos yung insidente, dumirekta kaagad kayo sa police station, tama ba? Dinala po kami sa hospital po, orthopedic. Okay, pagkatapos nun, hawak na ng police in totality itong nangyaring insidente. Apo, sir. Yes, sir. Regarding po doon sa incident po nila, sir, nakita po kasi doon sa dashcam po, nung sa Tamaraw po, sa side ng Toyota Tamaraw. Yes. Ngayon, sir, based din po doon sa statement nung mismo client ni sir, mabilis daw po yung pagpapatakbo niya. Sinong client? Si rider po natin, si Move It po. Okay. Yung sa motor po natin, bali kasi po, yung mismo angkas po niya or client po niya, yung mismo nag-state na rin po na medyo mabilis nga po si sir. Yung mismong pasahero ni Move It na medyo Yes mabilis po, daw ang sir. kanyang takbo at that time. Yes po, sir. Pagkatapos nun ay ano po ang nangyari? So sumalpok and everything, di ba? Ano pong naging investigation ng ating police also as well para doon sa Tamaraw? Upon
investigation naman po, sabi nga po sa kanila, nung mismong investigator natin, parehas naman po silang may pagkakamali. Kaya po nagkaroon sila po ng agreement, sila po mismo, yung gumawa ng agreement nila, ay sila rin po ang mismo nagpunta sa notary para ipanotarize po na maghahati po sila dun sa magiging hospital bills or magiging bills po noong client po niya, no mismong angkas po niya. Kasi po yung nagkaroon na injury. Okay. Yes, sir. Okay. So, ma'am, yung sinasabi ninyo, yung naging official investigation ng ating police dito, wala naman silang Yes, mainly pinapanigan regarding this. But, ang sinasabi is neutral sila. So, may mali Yes, ang sir. kotse, may mali din ang motor. Yes po, sir. Okay. Pagka po ganyan ang pagpapahayag ng isang tao, kailangan pong ipaliwanag niya bakit siya nag-iisip na hindi parehas yung naging investigasyon. Kasi hindi po pwede, ayon po sa ating Korte Suprema, sa napakaraming desisyon na sasabihin ng isang panig sa isang kaso ng kanyang katunggali o ang kabilang panig ay hindi parehas o di kaya gumawa ng hindi tama, hindi akma sa mga lituntuning umiiral. Attorney, siguro tanungin ko lang si Ivan. Ivan, ano ba yung naging final na usapan ninyo dun sa kasunduan? Hati-hati ba kayo? Patas at parehas? Or mas malaki ba sa iyo? Mas malaki yung sa kabila? Ano bang napag-uusapan ninyo? Bali, ang sa kasunduan po, nakasulat po doon, maghahati sa gastos. May dagdag po kasi na ni Move It insurance, which is pasok naman po si passenger. Yung sa akin po, hindi po makakapasok sa insurance gawa na ang police report ay reckless po yung nakalagay sa police report. Anong nakalagay sa police report? Reckless. Sino daw ang reckless? Ako po. Pertains to a reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property incident that transpired around 1:40 p.m. as of November 25, 2025, wherein involved vehicle was one unit Honda Click. Ano ba masasabi mo dyan, attorney? Dapat lang bang isang vehicle lang? Parang yun natin question ni Ivan. Isang vehicle lang daw yung nakalagay. Parang hindi ata parehas nakalagay na reckless imprudence resulting to physical injury parehas. At ngayon po, pagka po ganito yung nakalagay po dito, Ginoong Carl Tulfo at mga kababayan, dito po sa police report, tama nga naman, bakit hindi sinama yung lahat ng bihikulo na sangkot po sa pangyayari? Kasi hindi po pwede na hindi isama dahil hindi naman yung kapangyarihan ng pulis na palusutin, huwag isama ang isang bihikulo sa ano pa mang kadahilanan. Kasi kung sangkot po lahat yan sa insidente, and please note, I am referring to it as an incident, not Yes. even as an accident, Yes. para po maging parehas yung pagtingin natin dito, kailangan po sa incident report, everything that transpired, everyone involved, every vehicle involved, dapat po kasama nga naman. Pagka po hindi nilagay ng pulis yan, mag-iisip po yung makakabasa, mukhang may pinalusot dito. Ang tanong, Tama. bakit? Tama. Ginoong Carl Tulfo. Lieutenant, Bali, meron tama paper doon. Ano pong masasabi nyo? Bakit lang po yung Move It rider yung nakalagay doon sa mismong papeles na reckless imprudence resulting to physical injury? Bakit wala po yung isang kotse na involved kung patas at parehas po yung tinatawag natin na investigasyon? Yes, sir. Balik po hawak ko ngayon yung police report na meron kami, no, sir? Ang nakalagay po rito, vehicle involved, B1. Yung one unit po ng Honda motorcycle. Sir, hindi ko po kasi makita ngayon, sir, yung hawak niyong paper, sir. Kasi naka-on call lang po ako. Nasa labas po kasi ako ngayon. Ma'am, kung ganun ma'am, kung kayo ang officer in charge of Valenzuela City Traffic Apo. Investigation and Enforcement Unit, then kinakailangan po dapat indicated parehas yan. Kasi kung Yes, sir. ganun, may claim sana si Move It rider na makukuha sana ng kanyang insurance and mukhang parang sinasabi dito, base doon sa papeles, ay siya yung may mali dito. So mukhang may problema tayo dito, ma'am. So kung kulang ang dokumento, paano na makiklaim ng isa? So malaki ang babayaran niya tuloy. So akala ko ba patas at parehas at bakit yung isa lang yung naki-indicate doon sa mismong report na nakalagay na siya lang yung reckless imprudence, wala yung tama raw. Kasi kung tutuusin mo, kung tama nga naman din yung sinasabi ng kabila, kahit man mabilis ang kanyang takbo, main road yon. Secondary road is supposed to be nagme-minor bago pumasok doon sa mismong main road. So kung tutuusin mo, parehas dapat yung may reckless imprudence dyan.
Yes, sir. Bali, gusto ko po sanang makita kasi yung bago makapagbigay ng statement. Pasensya na po, sir. Hindi ko ma'am Kasi sinasabi hindi ko na kakampihan nyo ang statement ng aming complainant. Kung nakikita ninyo na may posibleng dapat kayong investigahan, then investigahan nyo kasi officer in charge kayo, ma'am. Yun, ma'am, yung pinag-uusapan, papeles eh. Kasi kung ganun, ma'am, na talagang nagre-reklamong bias itong si Ryder na sinasabi niya, bias kayo at walang papeles yung tama raw saying na reckless imprudence involved siya, talaga naman lilitaw at lilitaw na meron talaga siyang pagdududa na bias kayo. Yes, sir. Sige po. Checkin na lang po namin yung papel, sir. So, Para investigahan mo yan, ma'am. If ever there's there's a paper like that, dapat baguhin yan. Siguro, Attorney Batas, ano po masasabi ninyo tungkol dito? Noong Cartulfo. Bakit po invalidated? Hindi na po makatotohanan eh. It is no longer a reflection of the incident, the true incident that transpired. Hindi na po nakasaad yan ang katotohanan. At dahil yan, baliwala po yan at po pwedeng tanggihan ng piskal yan, po pwede ring tanggihan ng hukuman. At kakailanganin po isaayos ng Traffic Police Department ito para yung katotohanan o di kaya yung impartial, walang kinakampihang investigasyon lilitaw sa papeles, Ginoong Carl Tulfo. Okay. Attorney, ano pong masasabi natin dito sa police mismo? Ano bang dapat niya gawin ngayon, ora mismo, para ayusin ito? Ang dapat po niyang gawin, i-recall niya yung mga papeles na lumabas na, yung investigation report na yan, traffic incident report na yan, at pagkatapos gumawa siya ng amended o di kaya supplemental para po mailagay lahat yung mga sangkot na bihikulo, sangkot na tao, sangkot na mga drivers at sangkot na biktima. Yes, Hindi ho po tama. pwedeng mag-iiwan sila ng kung sino-sino o ng kung ano-ano dahil matatamaan po sila ng kasong kriminal at kasong administratibo. Para lang po maklaro at kriminal dahil magbibigay sila ng hindi makatwirang pinsala doon sa biktima na nagsasabing may bias, may prejudice Tama. na ngayon, may kinakampihan. Undue injury po yan sa ilalim ng Section 3E Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Alam ko po, alam ng ating tinyente yan. Ginoong Carl Tulfo. Alright, sige attorney, balikan ko lang ito si Lieutenant. Okay, Lieutenant, sandali lang. Alright. Lieutenant, ano pong gagawin natin ngayon given na merong papeles mismo na kailangan dapat i-correct ng ating police? Sir, kasi sir, no? Kasi yung hawak ko ngayon, sir, na police report, wala pong tinanggal na vehicular involved dito, na parehas pong nandito sa hawak Hindi ko, po sir. ma'am sa yung police report yung pinag-uusapan. Meron pong mismong Ngayon po, papeles. sir, Sige, pero- paki-graphics, buksan nga natin Yes, ulit. sir. Yun kasi ma'am yung sinasabi ko. Now, kung wala dun sa mismong papel, pinangahawakan mo, then look for it yourself. Nakalagay Yes, sir. dito. Meron ba Check logo po sa namin, taas? sir. Pakita nga natin yung logo sa taas. Ano bang nakalagay dito? Okay, so nakalagay issued by Valenzuela City Police Station. Vehicle Traffic Investigation Enforcement Unit, MacArthur Highway, Karuhatan, Valenzuela City. So kung may hinahanap kang papeles, hanapin nyo ma'am. May pirmado pa dito. Patrolman ba to or Pat Edwin B. De La Cruz, Investigating Officer. Nakapirma pa siya dito. So ma'am, kung may kulang kayong papeles, wag muna kayong magbibitaw ng salita dito na saying na or in defense. Investigate it first. Tapos kung Yes, sir. nakikita namin yung mali dito, i-correct nyo kasi kawawa naman itong move it rider kung siya lang yung lumilitaw na may mali. Yes, sir. Definitely po, kung sakali po nagkamali yung tao po, magkakaroon po tayo ng sanctions sa kanya. No? Pero check po muna natin, sir. Magkaroon po muna kami ng validation, sir. Walang problema ma'am kung magkaroon ng validation, please correct this mistake. Hindi Okay to po. okay ha. Thank you. Alright, Ivan, nandiyan ka ba sa kabilang linya? Yes po, sir. Ivan, Dito po. narinig mo naman ang pag-uusap kanina. Medyo kinagalitan ko lang itong OIC kasi mukhang hindi niya ata kabisado yung itong mga nire-release na papeles ng kanyang mga pulis under dyan sa unit niya. So asahan nyo sir, may magiging investigation dyan and then dapat magkakaroon ng papatawag sana regarding dun sa isang involved driver para maiayos na yung problema mo. Okay sir, kasi dapat talaga dalawa yung tinatawag natin na reckless imprudence resulting to physical injury. Di ba po sir? Apo, sir. Okay sir, so maraming salamat sa paglapit mo. Magkakaroon tayo ng follow-up, magkakaroon din tayo ng update regarding dito sa sumbong mo. Hindi kami papayag na hindi matapos na walang mangyayari. Okay sir Ivan? Maraming salamat po, Sir Carl. Alright, maraming salamat sa inyo sir. At dyan tayo nagtatapos sa reklamo na ito. Pero asahan nyo magkakaroon ng update kasi ang pinag-uusapan dito, investigasyon. Kagaya po ng sabi ng aming nakausap na former Chief PNP na si General Nicolas Torre, trabahong tamad. And with that said, itong helpdesk, ipabitag mo.